Dito tayo sa factorial calculator. So, gumamit ako ng def find ayop. So, dito tayo sa factorial calculator. So, gumamit ako ng def find factorial. So, tinawag ko na lang siyang n. Factorial is equal to 1. So, gumamit ako ng so dito, magsisimula siya sa 1. Gumamit ako ng for loop para i-multiply yung factorial sa bawat number mula sa 1 hanggang n. Hihingi ng number, hihingian ng user number, tapos tatawagin yung factorial so factorial is equal to find factorial num function. Tapos magpe-print tayo ng factorial is equal to factorial. Ito yon. Yan yung magiging kung ano yung magiging result niya. Ito yung dito magpe-print. So 23 factorial. So ayan, factorial equals to sa simple discount system. So ito ulit, def get discount amount. If amount greater than equal 1,000, magkakaroon tayo ng 10% discount. So ito yung amount times 0.9. else return amount. So pag mababawas sa 1,000, wala siyang magiging discount. Tapos amount equal to float, input, enter amount, enter total amount. So it's tayo discounted amount equal to get discount amount. So print discounted amount. So tatawagin natin to. Mag-enter tayo na number 2,000. So ayan, naka-discount siya ng 10%, so may bawas na 200 pesos. What if hindi tayo lumagpas ng 1,000? Sabihin na lang natin 600. So total is 600 pa rin. Wala siyang discounted amount kasi hindi naman siya lagpas 1,000 or 1,000. Temperature category, def check temperature, temp. So gumamit pala ko ng if else. If temperature Less than 20. so magiging niya is cold. Magre-return siya ng cold. If 20, Less than equal. so kung mas mataas sa 20, tapos yung temperature, tapos Less than equal. magre-return siya ng warm. Pati rin kung sa else naman, 30 pataas, magre-return siya ng hot. So gumamit ako ng for loop for I in range 5. So 5 kasi mag-enter tayo ng 5 temperature. Sa temperature na i-enter natin, tatawagin yung check temperature. So ito, function, tapos i-print niya yung kung anong temperature ba siya, cold, warm, or hot. So try na natin. So hot muna tayo. 32. So yan, hot. What if 30? Warm. 12. So cold. 15. 37. So yan yung magiging kalabasan niya. Sing game. Huwag natin kakalimutan yung import random kasi ito yung gumagawa nung secret number na huhulaan natin. So yung ginamit ko is diff check
printf check, guess, secret, guess. So, gumamit ako ng if, else. If yung guess ay hula niya mas mababa sa secret number, magre-return siya ng too low. If yung guess naman mas mataas sa secret number, magre-return siya ng too high. Else, mag-return siya ng correct pag tama yung na-enter natin. So, para mag-run to, itong secret equal to random.runDate, wag natin kakalimutan maglagay ng random, import random. So, gumamit ako ng for loop na for I in a range 3. So, hanggang 3 hula lang ang pwede natin gawin. So, guess equal to input, guess the number 1 to 10. If yung in-input mo, result, mag-input ka, tas yung mag-check siya ng check guess. So, result equal to check guess, secret guess. So, ito yan. Ito. Dito niya, i-check niya dito. Printf result. If result is equal to, if result, magiging correct siya. Print you win. Pag nag-correct, magpiprint siya ng you win. Para may stop, pag nag-correct ka na, at gusto mo nang i-stop yung loop, maglalagay kang break. Else, print you lose number was secret. So, ito, secret kasi hindi natin alam yung number. Ay, hindi. Yung secret, ito, tinatawag niya yung secret kasi hanggang 3 guess lang yung pwede. Pag hindi mo na guess ng pangatlo, magpiprint siya ng you lose. The number was. So, papakita niya na dito yung secret number. Try natin. 4, 3, 2 high. 2. 2 high. Oh, ayan. So, dito. You lose. The number was 1. So, ayun lang.